Tahimik ang umagang iyon sa bagong silangan. Walang ingay ng tricycle, walang hiyawan ng mga bata, ni walang yabag ng mga tsismosa sa kanto. Ang tanging maririnig ay ang paglipad ng mga pahina sa ilalim ng electric fan sa maliit na opisina ng Pusong Tahimik Learning Center. Sa gitna ng silid, si Lyra ay nakaupo sa lumang mesa na yari sa kahoy, hawak ang isang sobre. Ang huling liham na isinulat niya para sa mundo. Matagal niya itong pinaghintay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa katahimikang bumuhay sa kanya. Ngunit ngayon, alam niyang panahon na. Sa tabi ng mesa, natutulog si Mayumi habang yakap-yakap ang maliit na pulseras na gawa ni Zian. Si Zian naman ay nasa labas, nagtuturo ng pagbilang gamit ang mga bato sa 4 na batang bagong sali. Sa klase, Lyra huminga ng malalim, binuksan ang sobre. At sa pulang tinta ng kanyang ballpen, sinimulang basahin ng malakas, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nanay, anak, at pusong minsang tinalikuran ng mundo. Hindi ko kailanman inisip na magiging kwento ako ng marami. Palagi kong pinangarap na manatiling invisible. Isang ina sa gilid ng palengke, isang asawa sa likod ng pintuan, isang taong hindi kailangang mapansin para mapahalagahan. Pero nang gumuho ang mundo ko at ako'y tinulak palabas ng walang kahit anong dala kundi ang mga anak ko at luha ko, doon ako narinig ng mundo. Hindi sa sigaw kundi sa katahimikan. Ang sakit ay hindi kailanman naging layunin ko. Ang pagpigil sa galit ay hindi dahil sa kahinaan. Pinili kong manahimik, hindi dahil hindi ako nasaktan kundi dahil ayokong saktan pa ang mga anak kong tanging sandigan ko. Hindi ko ginustong maging bayani. Hindi ko ginustong maging simbolo ng pagkababae o pagkadiin. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito ay ito. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang katotohanan. Kapag totoo ka, ang oras ang maglalantad ng lahat. Pinatawad ko si Marlon. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa niya. Pinatawad ko siya dahil ayokong ituro sa mga anak ko kung paano mabuhay ng may galit. Gusto kong maranasan nila ang pagmamahal, kahit pa ito ay nanggaling sa sakit. Kay Tomas, salamat. Sa pagmamahal mong hindi kailanman naging makasarili. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto akong lumaban ng may dignidad kahit wala akong boses. At sa mga babaeng tulad ko, na pinili ang katahimikan kaysa bangayan, ang pagtitiis kaysa pagputok ng damdamin. Hindi kayo mahina. Kayo ang pinakamatatag. Ako si Lyra Mayuga. Isa akong ina. Isa akong dating asawa. Isa akong batang iniwan. Isa akong babaeng binura ng lipunan, pero sinulat muli ng pagkakataon. At sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Cebu, sa bawat bata na natutong magmahal muli, naroon ang tinig ko. Hindi na kailangan ng mikropono, hindi na kailangan ng kamera, sapagkat ang katahimikan ko ay maririnig na ninyo habang buhay. Ilang sandali matapos isara ni Lyra ang liham, tumayo siya, lumabas ng opisina at humabol kay Zian. Nakangiti ito, abala sa pagtuturo, habang si Mayumi ay humihikab sa kanyang likod. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak at sabay silang naupo sa lilim ng punong mangga sa gilid ng paaralan. Walang nagsalita. Wala ring kailangang sabihin. Sa loob ng mga puso nila, tapos na ang digmaan. Sa TV5, inere ang liham bilang huling bahagi ng dokumentaryo ni Fema Nabat. Milyong Pilipino ang nanood, ngunit kakaunti lang ang tunay na nakarinig. Sapagkat ang boses na ginamit sa liham ay hindi sa actress, hindi sa narrator, kundi mismong kay Lyra. Payak, mababa, totoo. At sa araw na yon, nag-trending sa social media ang video na matagal nang na-delete. Ngayon ay may bagong pamagat. Ang babaeng pinili ang katahimikan at pinatawad ang mundo. Sa comment section, hindi ako iiyak, pero ngayon may luha ako sa dibdib. Salamat Lyra, naramdaman ko ang nanay ko sa iyo. Tahimik,
pero tinig ng buong bayan. At sa dulo ng video, bago ito matapos lumabas ang huling linya mula sa kanyang liham. Kapag ang kaluluwa'y piniling maghilom, ang lahat ng sugat, kusa ring gumagaling. Pagkatapos ng araw ng pagbagsak ni Marlon sa harap ng buong barangay, tila may bagong simoy ng hangin sa bagong silangan. Hindi ito masaya, hindi rin malungkot, ngunit puno ng pagninilay. Para bang ang bawat isa ay pinilit harapin ang sarili, nilang kasalanan hindi sa harap ng kamera, kundi sa harap ng konsensya. Si Marlon ay hindi na muling bumalik sa entablado ng atensyon. Hindi siya nag-post ng kahit anong mensahe, hindi siya nagpakitang tao sa mga tindahan, at lalong hindi niya inulit ang lumuhod para sa simpatsya. Sa halip siya'y nawala. May ilang nagsabing lumipat siya ng tirahan, may nagsabing bumalik sa probinsya, ngunit ang totoo'y nakita siya ng isang karpintero mula sa barangay. Nagtatrabaho bilang voluntaryo sa isang maliit na shelter para sa mga ama na iniwan ng pamilya sa Makati. Doon siya naglilinis ng banyo, nagluluto, at tahimik na tumutulong sa mga lalaking hindi na tinanggap ng sarili nilang tahanan. Wala na siyang social media, wala na siyang negosyo, ngunit mayroon na siyang isang bagay na noon ay wala. Pag-unawa kung paano manahimik ng may pakumbaba. Sa kabilang banda, si Lyra ay hindi rin bumalik sa dati niyang anyo, ngunit sa bagong mukha ng kanyang katahimikan may liwanag. Hindi siya tumanggap ng kahit anong kontratang inalok ng TV station, ni mga brand deal, modeling gig o bayad na talk show. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng iniwang mana ni Thomas para bumili ng maliit na lote sa gilid ng barangay. Sa tulong ni Charisse, nagtayo sila ng eskwelahan para sa mga batang hindi kayang magbayad ng tuition. Tinawag nila itong Pusong Tahimik Learning Center. Si Jan at Mayumi ang una at pinakapusong estudyante. Si Jan na ngayon ay mas malakas ang loob, nagtuturo sa mga batang katulad niya kung paano gumawa ng pulseras mula sa kabibe at sinulid. Bawat isa ay may tag na nakasulat, mula sa kamay na hindi sumuko. Si Mayumi naman, na noon ay mahiyain at takot sa kamera, ngayon ay masigla at mapagkalinga sa mga batang bagong dating. Tila ba may likas siyang pakiramdam kung sino ang nangangailangan ng yakap at sino ang dapat lapitan kahit hindi humihingi ng tulong. Minsan sa isang Sabado ng hapon, habang ang mga bata ay abala sa paggawa ng sining, dumaan si Faye Manabat. May dalang isang makapal na libro, at sa pabalat nito ay nakalagay ang pamagat. Ang babaeng hindi sumigaw, isang kwento ng ina, katahimikan at katarungan. Akdani. Faye Manabat tahimik na iniabot ito ni Faye kay Lyra. Kung ayaw mong basahin, naiintindihan ko. Pero sa dulo ng librong yan, nandoon ang tunay na dahilan kung bakit kita sinundan. Binuklat ni Lyra ang huling pahina. Doon isang pahinang isinulat ng kamay. Isang liham na matagal nang nais isulat ni Faye. Ngunit ngayon lang niya naipasa. Hindi mo ako kilala. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako naging mamamahayag. Nang una kitang marinig sa kasong Tomas Aragon, wala akong lakas ng loob na sundan ang kwento mo. Hanggang sa muling sumigaw ang pangalan mo. Hindi sa boses kundi sa katahimikan. Ngayon buo na ako. Salamat, Lyra. Lumuhang muli si Lyra. Hindi ito luha ng galit, ni ng pangungulila, kundi ng pagkilala. Sa wakas, nahanap niya ang sarili sa isang mundo na minsang tinulak siya sa labas. Sa labas ng eskwelahan may lumang pader na dati ginuhitan ng duwag. Ngayon pinintahan ito ng mga bata. Sa gitna ng pader may isang malaking imahe ng isang ina na buhat ang dalawang anak sa ilalim ng payong. Habang umaambon, sa gilid nito nakasulat, ang ina na hindi kailangang sumigaw, sapagkat sapat na ang kanyang pagyakap para tayo'y marinig. At sa huling sandali ng araw na iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng gusali, si Lyra ay nakaupo sa tabi ng pinto,
Tinatapik ang likod ni Mayumi na nakatulog sa kanyang kandungan. Tahimik, simple, totoo. Ang pagtubos ay hindi kailangang maingay, sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso na piniling manatiling buo. Mainit ang sikat ng araw sa bagong silangan, kahit pa nagsimula na ang buwan ng Agosto. Sa gitna ng maliit na kalsadang minsang naging entablado ng kahihiyan ni Lyra, ngayon ay may nakatayo na namang entablado, hindi gawa sa kahoy, kundi sa tahimik na paghihintay ng buong barangay. Ang mga mata ng mga tao, kapitbahay, estudyante, matanda at mga tindera ay sabay-sabay na nakatuon sa isang direksyon. Tahimik ang lahat, wala ni isang marites ang bumubulong. Ang lugar kung saan minsang nag-echo ang salitang, "Wala na kayong karapatan," ay ngayoy napupuno ng buntong hiningang sabik sa katarungan, tinukapatawaran. Maya-maya pa, lumitaw si Marlon, nakasuot ng puting t-shirt na may mantsa ng alikabok at kartulinang nakasabit sa leeg. "Sorry," nakasulat gamit ang pulang pentel pen. Sa kanyang kanang kamay, hawak ang pulseras na gawa sa kabibe. Ito ang parehong pulseras na pinunit niya at tinapakan sa araw na pinalayas niya ang sarili niyang pamilya. Habang naglalakad papalapit sa kinatatayuan ng madla, nanginginig ang kanyang tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang konsensya. Pagdating sa gitna, tumigil siya sa mismong harap ng hagdan kung saan niya itinulak si Lyra noon. Lumuhod si Marlon. Mabilis ang tibok ng puso ng lahat ng nakasaksi. Ilang bata ang napaiyak. Ilang ina ang napapikit, parang dinadala ang sakit ni Lyra sa sariling dibdib. Mababa ang boses ni Marlon, ngunit sapat para marinig. "Lyra, Zian, Mayumi, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero handa akong itama ang bukas kahit na hindi niyo ako tanggapin. Patawarin niyo ako hindi bilang asawa o ama, kundi bilang taong natutong humarap sa sarili niyang pagkakamali." Walang sumagot. 3 minutong katahimikan ang lumipas. Hanggang sa 3 minuto, may bumukas na bintana sa bahay ni Charisse. Nakatayo roon si Lyra, tahimik, walang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang 2 anak ay nasa likod niya, hawak ang mga kamay nito. Dahan-dahang bumaba si Lyra sa hagdan, tumigil siya ilang hakbang mula kay Marlon. Tiningnan niya ito, ang lalaking minsang sinamba, minahal at pinangarap niyang makasama habang buhay, at kalaunan ay siyang nagwasak ng lahat. Walang sinabi si Lyra. Sa halip inabot niya kay Marlon ang isang supot na papel. Nasa loob nito ang kopya ng testamento ni Tomas Aragon at isang maliit na liham na isinulat ni Zian gamit ang kanyang sariling sulat kamay. Pinasa ito ni Marlon habang lumuluha. "Papa, ngayon alam mo na kung gaano kasakit ang mawalan. Hindi namin kailanman inasahang bumalik ka. Pero andito kami, hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para sabihin na hindi kami galit. Natuto lang kaming magmahal sa ibang paraan." Muling yumuko si Marlon, humahagulgol. Walang ni isang taong nagsalita. Ang buong barangay ay parang huminga ng sabay-sabay. Ngunit walang may lakas ng loob na bumitaw ng salita. Lahat ay nakamasid, lahat ay nabigla, hindi sa paghingi ng tawad kundi sa klaseng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Si Lyra, pagkatapos ibigay ang supot, lumingon. Hawak ang kamay ni Zian at Mayumi, naglakad palayo. Hindi siya lumingon pabalik, hindi na kailangang magsalita pa, sapagkat sa araw na yon, pinili niyang huwag durugin ang taong dumurog sa kanya, at iyon ang nagsilbing katapusan ng Marlon na dati nilang kilala, at marahil simula ng panibagong tao sa katauhan niya. Habang unti-unting naglalakad ang mga tao paalis, bitbit nila ang katahimikang iyon, hindi dahil sa pagtatapos ng isang iskandalo, kundi dahil nakasaksi sila ng isang pagyukod na totoo. At sa labas ng barangay, sa mga sulok ng social media at balita, trending na naman ang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang title ay "Babae Pinalayas" kundi
ang lalaki na lumuhod sa harap ng katotohanan. Lumipas ang ilang araw matapos mailabas ang panayam ni Lyra, ngunit ang epekto nito ay tila bagyong hindi pa humuhupa. Sa bawat sulok ng barangay, maririnig ang mga usapan tungkol sa kanya. May mga humahanga, may mga naiinggit, may mga natatahimik sa sariling kahihiyan. Ngunit sa isang sulok ng lumang bahay na dati nilang tahanan, si Marlon ay unti-unting nauubos. Hindi na siya lumalabas. Ang kanyang cellphone ay tahimik na lamang sa mesa, ngunit ang isip niya ay malakas ang ingay. Bawat replay ng kanyang pagsigaw, pagtulak at panunumbat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Lahat ng sinubukan niyang itago ay nakahubad na ngayon sa mata ng publiko. Isang gabi, habang iniinom ang huling serbesa mula sa lumang ref, tumingin siya sa salamin. Hindi na niya halos makilala ang lalaking nasa tapat niya. Namumutla, payat, at wala nang alab ang mga mata. Doon siya napaiyak sa unang pagkakataon. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa hiya. Hindi niya kailanman inisip na kaya niyang sirain ang sariling pamilya, gamit lang ang kanyang galit, duda at pagmamataas. Kinabukasan tumawag siya sa istasyon ng TV5. Pwede po bang makausap si Fe Manabat? Nang sagutin siya ni Fe, hindi siya agad nakapagsalita. Kung gusto mong bawiin ang sinabi mo, Ani Fe, malamig. Wala nang saysay. Nasa publiko na ang kwento. Hindi ako tatawag para magbago ng istorya, sagot ni Marlon, paos ang boses. Tatawag ako para humingi ng tawad. Sa kanila, sa mga anak ko, sa asawa kong hindi ko inintindi, isang katahimikan ang bumalot sa linya. Kung seryoso ka, tugon ni Fe, ipakita mo. Huwag mong ikubli sa dilim ang isang paghingi ng tawad na dapat ay ginawa mo sa liwanag. Kinagabihan, live sa primetime news ng TV5, lumabas si Marlon. Nakaupo sa harap ng kamera, nakayuko at walang palamuti sa katawan, ni walang makeup o retoke. Diretso ang titig sa lente. Wala akong paliwanag na sapat, wala akong maibibigay na rason para patawarin niyo ako. Pero kung may kaunting puwang pa para sa kahit konting awa, gusto ko lang humingi ng tawad. Kay Lyra, kay Zian, kay Mayumi, sa barangay, at sa buong Pilipinas. Ang ilang manonood ay napaluha, ngunit marami pa rin ang nagsabing huli na ang lahat. Drama lang yan, cancelled ka pa rin. Kung hindi lumabas sa media, tatahimik ka rin habang buhay. Samantala, sa community center, habang pinapanood ni Lyra at Charis ang live coverage, walang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi siya umiyak, hindi siya ngumiti. Pinatay lang niya ang TV pagkatapos ng panayam at tahimik na naglakad patungo sa maliit na kapilya sa likod ng barangay. Kasunod niya si Fe. Alam, kung nakita mo ang ginawa niya, papatawarin mo ba siya? Hindi agad sumagot si Lyra. Umupo siya sa kahoy na bangko sa gilid ng altar, tinitigan ang krus, at saka bumulong. Hindi ko alam kung anong klaseng kapatawaran ang kaya kong ibigay. Pero kung totoo ang hangarin niya, handa akong ilagay siya sa parehong lugar kung saan niya ako pinahiya. Pag-uwi ni Lyra, sumulat siya ng liham. Ibinigay ito kay Fe para ihatid kay Marlon. Ang nilalaman ng liham ay malinaw. Kung gusto mong humingi ng tawad, gawin mo ito sa harap ng lahat. Sa mismong lugar kung saan mo ako pinalayas. Nakaluhod. Hawak ang pulseras na pinunit mo. At sa likod mo, dapat mabasa ng lahat ang salitang, sorry. Gawin mo yan at maririnig kita. Kinabukasan, kumalat ang liham sa social media. Lahat ng media outlet ay nagabang. Ang buong barangay ay nagtipon sa parehong lugar kung saan isinulat ang una't pinakamadugong eksena ng kwento. Si Marlon ba ay darating? Habang papalapit ang takdang oras, si Zian ay nakaupo sa hagdan, hawak ang pulseras. Si Mayumi ay nakayakap sa kanyang ina. Si Charis, Fe at mga kapitbahay ay tahimik lang, hinihintay ang pagdating ng lalaking minsang naging halimaw sa kanilang mata. Hanggang sa dulo ng kalsada,
May lalaking naglalakad, nakayuko, may hawak na maliit na papel, na supot at sa kanyang dibdib ay nakabitin ang kartolinang puti. Malinaw ang nakasulat, "Sorry," habang ang barangay ay unti-unting lumalambot sa kwento ni Lira. Sa isang lumang cabinet sa opisina ng Public Attorney's Office sa Quezon City, may isang sobre na matagal nang hindi napapansin. Ito'y kulay kayumangging papel, kupas na sa tagal at may tatak ng taong matagal nang itinuturing na wala na. Tomas Aragon. Isang intern ang nakahanap nito habang nag-aayos ng mga lumang kaso. Sa ibabaw ng sobre, may sulat kamay. Para kay Lira, kung sakaling ako'y mawala. Agad itong dinala kay Sir Danilo. Nang buksan nila ang sobre, lumabas ang isang liham na isinulat ng kamay ni Tomas, may petsang Agosto 15, 2013. Nangangatog ang mga daliri ni Danilo habang binabasa ang nilalaman. Lira, kung nababasa mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang matakot. Pinaghandaan ko ito. Hindi mo kailangang magsalita kung hindi ka handa. Pero kung may mangyaring masama sa akin at ikaw na lang ang natitirang nakakaalam ng totoo, pakiusap, iligtas mo si Marian. Natigilan si Danilo. Isang malinaw na linya sa dulo ng liham ang bumungad sa kanya. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano siya nawala. At ikaw rin ang may hawak ng susi sa kung bakit ako nawala. Tumawag agad si Danilo kay Fe Manabat na noon ay abala sa pag-interview sa isang congresswoman tungkol sa korupsyon. Pagkarinig ng pangalan ni Tomas Aragon, agad siyang sumibat. Pagdating sa center, pinabasa niya kay Lira ang liham. Sa bawat linya, lumuluha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa bigat ng katotohanang muling bumabalik. Hindi niya ako iniwan, bulong ni Lira. Kahit kailan, tumango si Fe. Hindi ka niya iniwan pero ngayon, kailangan mong mamili. Mananatili ka bang tahimik o magsasalita ka para sa iba pang Marian sa mundong ito? Tahimik si Lira. Pero sa kanyang mga mata unti-unting sumisibol ang liwanag na hindi pag-asa, kundi lakas. Hindi ako umiiyak dahil sa takot, sabi niya. Umiiyak ako kasi sa wakas, handa na akong magsalita. Samantala, si Marlon ay nanatiling nakakulong sa sarili niyang mundo. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Walang customer, walang kaibigan, walang pamilya. Isang gabi, tumambad sa kanya ang isang video na galing kay Fe. Isang eksklusibong panayam kay Lira. Hindi ako ang santo sa kwento, ani Lira sa panayam. Minsan din akong naging mahina. Minsan hindi ko rin naipaglaban ang sarili ko. Pero minsan kailangan mo lang maging ina para sa isang batang walang ibang tinuturing na tahanan kundi ikaw. Kasabay ng paglabas ng panayam, lumubo ang suporta para kay Lira. Ang segment ay pinanood ng 9.4 million viewers sa loob ng 48 oras. Sa mga kalye may mga babaeng may dalang kartolina. Ako si Lira. Tahimik pero lumalaban, ngunit hindi lahat ay sang-ayon. May ilan sa barangay na sinabing, baka na lang yan ng media para bumango ang pangalan niya. Ginawa niyang eksena ang kahihiyan niya. Sa gitna ng pagkakahating ito, nanatiling tahimik si Lira. Wala siyang sinagot, wala siyang pinatulan. Hanggang isang araw, dumating sa barangay ang isang sulat mula sa isang kumpanya sa Cebu na nagtatrabaho sa ilalim ng Department of Justice. Isang imbitasyon. Ms. Lira Mayuga, nais namin kayong imbitahan upang tumulong sa isang espesyal na proyekto, ang muling pagbubukas ng kasong Marian B. at mga nawawalang bata sa rehiyon ng Visayas. Tahimik si Lira habang hawak ang papel. Lumapit si Zian at tanong nito, "Ma, aalis po tayo?" Napangiti si Lira. "Hindi tayo aalis. Lalakad tayo papunta sa katotohanan." Sa gabing iyon habang natutulog ang mga bata, naupo si Lira sa gilid ng kama at nagsulat ng isang liham. Hindi ito para kay Tomas, hindi rin para sa media. Ito ay liham na babasahin ng buong bayan sa huling yugto ng kwento. Ang pamagat sa ibabaw, para sa mga inang piniling manahimik.
Isang hapon na tila mas mainit kaysa karaniwan, kahit patag-ulan ay naglakad si Fe manabat papasok sa barangay ng Bagong Silangan. Nakasuot siya ng simpleng damit, may dalang tote bag na puno ng papel, recorder at ballpen, ngunit sa loob-loob, niyang bigat ng kanyang misyon ay mas mabigat pa sa anuman. Siya ay isang veteranong mamamahayag sa TV5, kilala sa segment niyang Lihim ng Bahay-Bahayan, kung saan tinutuklas niya ang mga kwentong iniiyak ng mga ina, itinatago ng mga kapitbahay, at kinakalawang sa mga drawer ng barangay hall ng Kwento ni Lira, o mas tamang sabihin ang tahimik na kwento ni Lira, ay hindi niya na kailangang sundan. Ang kwento ang lumapit sa kanya. Mula sa viral video ni Mang Seling hanggang sa larawan ni Tomas Aragon, alam niyang may hindi sinasabi ang katahimikang iyon. At ang pinakanakakabahala sa lahat, pamilyar sa kanya ang pangalan. Pagdating sa bahay ni Charisse, magalang siyang nagpakilala. Magandang hapon po, ako po si Fe, mula sa TV5. Gusto ko sanang makausap si Aling Lira kung maaari. Hindi agad pinapasok si Fe. Pero hindi rin siya pinalayas. Pinayagan siyang maupo sa labas, sa tapat ng maliit na mesa. At doon, habang si Lira ay dahan-dahang lumabas ng bahay, nakasuot ng simpleng duster at may hawak na basang tuwalya para kay Mayumi, nagsimula ang usapan. Bakit ngayon lang kayo lumapit? Tanong ni Fe. Hindi bilang mamamahayag kundi bilang babae. Hindi ako lumalapit, kayo ang lumalapit. At baka may dahilan yon, sagot ni Lira, kalmado ngunit mabigat. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay inilabas ni Fe ang isang folder. May laman itong kopya ng isang kaso ng pagkawala ng bata mula sa Cebu 2010. Sa gilid ng dokumento, may nakasulat na pangalang Marian, edad 3, at isang babaeng iniimbestigahan noon, LM. May anak kayong babae, 4 na taon, na ngayon, anong pangalan niya? Mayumi, mabilis na sagot ni Lira, na ngayoy kita sa mata ang pag-aalala. Pwedeng tanungin, saan mo siya nakuha? Tahimik si Lira. Nanginginig ang labi pero hindi umaangal. Hanggang sa wakas, ibinulong niya. Iniwan siya sa simbahan ng Bacolod. Isang karton lang ang kasama. Walang pangalan. Ako ang nagbigay ng pangalang Mayumi. Si Thomas ang tumulong sa akin irehistro siya bilang anak. Natulala si Fe. Pinuksan niya ang recorder. Pwede bang ulitin mo yan para sa transcript? No, sabi ni Lira. Pero pwede kong sabihin kung ano ang totoo. At mula roon, nagsimulang gumalaw ang lahat. Sa kabilang banda ng barangay, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, si Marlon ay abala sa paggawa ng damage control. Nagsimula siyang mag-upload ng video sa Facebook, nagsisigaw, umiiyak, umaarte. Ako ang biktima rito, sigaw niya. Niloko ako, hindi siya totoo, nilihim niya lahat sa akin. Ngunit imbes na simpatiya, mas maraming komento ang galit. Arte mo, buti nga sa'yo. Dapat ikulong ka, hindi i-cancel. Kahit ang kanyang mga kapatid ay unti-unting lumayo. Ang maliit niyang negosyong paggawaan ng gripo at gripo spare parts ay nawalan ng customer. Wala nang nagpapakabit. Wala na ring tumatawag. At ang mga sticker ng maasahang tubero sa poste, binakbak na ng mga bata. Balik tayo kay Fe. Pagkatapos ng panayam, agad siyang bumalik sa newsroom at pinatugtog ang mga lumang footage ng segment nila noong 2011. Isa roon ay tungkol sa kaso ng batang nawala sa orfanato sa Cebu. Sa isang grainy video, may batang babae na umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, Ate Lira, Ate Lira, Ate Lira. Tumayo ang balahibo ni Fe. May koneksyon. At hindi ito chismis. Ito ang pusod ng lahat ng sikreto. Kinabukasan, sa mismong araw ng linggo, inilabas ng TV5 ang special report. Buong Pilipinas ay tumutok, mula Luzon hanggang Mindanao, lahat ng may cellphone, TV or internet,
ay nakanood ng kwento ni Lyra, ni Thomas ng bata sa Cebu, ng pulseras ni Zian at ng katahimikang tumalo sa sigaw. At noong sumunod na araw, si Marlon ay nagising sa puting pintura sa pader ng kanyang bahay, malalaking letra, Duwag. Sa opisina ng TV5 sa Quezon Avenue, nakatayo si Fema Nabat sa harap ng monitor habang muling pinapanood ang lumang footage ng batang umiiyak sa orfanato sa Cebu. Mahina ang tunog, malabo ang video, pero malinaw ang boses ng bata habang paulit-ulit nitong sinasambit, "Ate Lyra, Ate Lyra." Nanlambot ang tuhod ni Fe. Hindi na ito simpleng kwento ng pag-aabandona o viral scandal. Ito ay isang butil ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa tahimik na takot. Agad siyang tumawag sa production team. "Isama niyo to sa susunod na episode. Huwag niyong putulin yung sigaw ng bata. Ipakita niyo, ipadinig sa buong bansa." Samantala sa barangay, habang abala si Charisse sa pag-aasikaso ng mga donasyong pagkain para sa community center, nakita niyang tahimik si Lyra sa tabi ng halamanan. Hawak-hawak nito ang pulseras ni Zian, pero mas matagal ang tingin nito kay Mayumi na masiglang naglalaro sa gilid kasama ang ibang bata. "Aling Lyra," mahinang tawag ni Charisse, "bakit parang ang lungkot mo? May balita ba?" Tumango si Lyra. Bumalik ang alaala ko nung araw na iniwan ko si Mayumi. Tahimik si Charisse. "Ako ang nag-iwan sa kanya sa pinto ng simbahan. Hindi ko na kaya noon. Tumakas ako mula sa isang lalaking sinubukan akong angkinin habang nagpapanggap na tumutulong. Takot na takot ako. Isang gabi, isinakay ko siya sa kariton at iniwan sa harap ng San Lorenzo Parish sa Bacolod. Iniwan ko lang siya ng liham na may nakasulat na pangalan niyang Marian. Pero hindi ko na siya binalikan. Hanggang isang araw binigay siya sa akin ni Thomas. Napatigil si Charisse sa ginagawa. Paano siya napunta kay Thomas? Ilang buwan ang lumipas. Binisita ako ni Thomas. Pitpit niya si Mayumi. Sabi niya, may koneksyon ang batang iyon sa isang kasong iniimbestigahan niya tungkol sa ilegal na pag-aampon. Ngunit pinili niyang itago ang bata para hindi ito mapasa kamay ng mga sindikato. At dahil alam niyang ako lang ang taong mapagkakatiwalaan niya, isinuko niya si Mayumi sa akin. At itinuring ko na siyang anak mula noon. Habang bumubulwak ang emosyon sa mga salitang yon, dumating si Sir Danilo dala ang bagong balita. Lumabas na ang segment sa TV5. "Lyra, viral na naman kayo, pero hindi na dahil sa iskandalo. Dahil sa katapangan. Noong gabing iyon, milyong Pilipino ang nakatutok sa special coverage. Sa bawat bahay may umiiyak. Sa bawat paaralan, may gurong nagpapatugtog ng segment. At sa social media, trending ang hashtag na Inang Katahimikan. Nag-viral ang clip kung saan narinig ang boses ni Marian. Ngayon ay Mayumi, habang sinisigaw ang pangalang Ate Lyra. Sa comment section, akala ko chismis lang. Grabe pala pinagdaanan niya. Minsan pala, yung mga ina na tahimik, sila yung may pinakamalalaking laban. Hindi ako iiyak, okay umiyak ako. Kinabukasan, isang grupo ng mga estudyante ang dumaan sa community center at iniabot kay Lyra ang isang malaking papel. "Salamat po Ma'am Lyra, natuto po kaming lahat sa inyo." Ngunit sa kabila ng emosyon at pagkilala, isang bagong problema ang bumungad. Dumating ang isang opisyal mula sa DSWD. "Ma'am, kailangan po nating i-review ang legal na guardianship ni Mayumi. Dahil lumabas sa media ang detalye, may proseso tayong kailangang sundin." Biglang nanlamig si Lyra. "Hindi ba sapat ang lahat ng ginawa ko? Hindi po ako laban sa inyo. Pero kailangan nating sundin ang batas." Muling bumalik ang takot sa mga mata ni Lyra. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Zian, hawak ang pulseras na gawa sa kabibe. "Kung kukunin niyo si Mayumi, kunin niyo rin ako. Kasi hindi siya anak ni Mama, pero hindi rin ako
Pero minahal niya kami pareho. At yun lang naman ang mahalaga, di ba? Tahimik ang lahat at sa dulo ng linggong iyon, sa isang opinion article ng Inquirer, nakasulat ang pamagat. Ang nanay na hindi nanganganak pero nagsilang ng pagbabago. Sa gabi ring iyon, habang nagwawalis si Charisse sa tapat ng tindahan niya, napatingin siya sa bahay ni Marlon. Basag ang ilaw sa poste, walang katao-tao, ngunit sa pintuan may isang papel na nakadikit. Sulat kamay ng isang bata. Papa, hindi ka namin kinamuhian, pero natutunan naming magmahal sa ibang paraan. Nanginginig pa ang kamay ni Charisse habang hawak ang envelope. Sa ibabaw nito, nakalagay ang selyo ng isang notaryo sa Dumaguete, may petsang Hulyo 18, 2012. Ang papel sa loob ay hindi basta dokumento. Ito'y isang testamento, isinulat mismo ni Tomas Aragon. At sa bawat linya nito mistulang muling binuhay ang mga alaala ni Lyra na matagal na niyang ibinaon sa katahimikan. Habang binabasa ni Sir Danilo ang bawat pangungusap, hindi niya maiwasang mapatingin kay Lyra na ngayon ay nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ng ulan na tila walang balak tumigil. Dito nakasaada ni Danilo na ibinibigay ni Tomas ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Isang maliit na bahay sa Dumaguete, ilang personal na gamit at isang account na may ipon na $230,000 kay Lyra Mayuga sa kadahilan ng siya raw ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Lalong lumalim ang katahimikan. Saan mo siya iniligtas? Tanong ni Charisse. Halos pabulong Lyra sa unang pagkakataon simula ng lahat, tumango at tumingala. Noong gabi ng bagyo sa Siquijor, muntik nang malunod si Tomas. Nahulog siya sa bangka habang pabalik sa mainland. Nandoon ako noon, nakasilong lang, at kahit natatakot ako lumangoy ako para hilahin siya. Hindi niya yun nakalimutan. Pero hindi iyon ang pinakamasakit na bahagi. Nawala ako pagkatapos nun. Tinago ako ng simbahan para hindi ako balikan ng ama ko. Si Tomas ang naghanap sa akin sa loob ng 2 taon. Nang magkita kami ulit, pinilit niyang igiit na iparehistro ang testamento, pero tinanggihan ko. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Ayokong bumalik sa sakit ng nakaraan, pero hindi tinanggap ng tadhana ang pagtanggi. Sinubukan niya ulit noong 2012 at ayon sa dokumento, ang testamento ay magiging epektibo lamang kung makukuha mo ito sa loob ng 12 taon. 2 araw na lang bago ang deadline, Lyra. Kung hindi mo ito, may rehistro, mawawala lahat. Napaupo si Lyra. Tahimik. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Baka ito na lang ang natitira sa akin, pero nilapitan siya ni Charisse, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo yan ninakaw. Hindi mo yan hiningi. Binigay yan kasi karapat-dapat ka. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay, si Mang Siling ay tuliro. Kasalukuyan siyang kausap ng babaeng nagpakilalang Faye Manabat, isang investigative reporter ng TV5 at host ng programang Lihim ng Bahay-Bahayan. Bit-bit ni Faye ang isang folder na puno ng larawan, transcript at mga kopya ng kaso. Alam niyo po ba na ang video niyong iyan ay bahagi lang ng mas malaking kwento? Tanong niya kay Siling habang binubuksan ang folder. Paanong mas malaki? Si Tomas Aragon ay hindi lang basta abogado. Naging susi siya sa isang kasong tinangkang patahimikin noon. May kinalaman sa ilegal na pag-aampon ng mga bata sa Visayas. May nawawalang bata. At sa huling entry sa kaso, may isang babaeng tinawag na LM na ang buong pangalan ayon sa dokumento ay Lyra Mayuga. Napamulagat si Mang Siling. Anong ibig sabihin niyan? Na may tinatago talaga yung babae? Hindi po. Ibig sabihin, siya ang natitirang nakakaalam ng totoo. Habang pinoproseso ni Mang Siling ang narinig, isang bagong email ang dumating sa kanyang inbox. Mula ito sa YouTube. Your video has been reported for disinformation. Your channel is at risk.
Biglang nagdilim ang kanyang mukha. Ang video na pinagmulan ng lahat ay tila magiging dahilan rin ng kanyang pagbagsak. Anong dapat kong gawin ngayon? Tanong niya. Faye, na walang alinlangang nagsimulang mag-record gamit ang lihim na mikropono, ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang totoo, yan lang ang dapat mong gawin. Kasi minsan, ang chismis, hindi lang chismis. Katotohanan na gustong sumigaw, pero natatakot. Sa community center, si Zian ay mahigpit na yakap kay Mayumi, hawak ang pulseras na siya mismo ang gumawa. Nakatingin siya sa kanyang ina na tila ba sa unang pagkakataon ay muling nakahinga ng malalim. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon may hawak na silang sandata. Katotohanan, maagang dumating si Sir Danilo sa community center kinabukasan, dala ang ilang papel na isiniksik niya sa isang lumang envelope. Hindi siya nakatulog sa buong gabi, patuloy na iniisip ang mukha sa larawan, ang larawang hawak ni Lyra at ang taong matagal na niyang inakalang wala na sa mundo, si Tomas Aragon. Ang pangalan na iyon ay matagal nang bumulong sa likod ng kanyang alaala. Isang boses na hindi niya alam ay babalik sa araw na ito. Habang abala ang mga bata sa pagdidilig ng halaman sa maliit na bakuran ng center, tinawag ni Sir Danilo si Lyra sa isang tabi. May tanong ako pero gusto ko lang malaman ang totoo. Kilala mo ba si Tomas Aragon? Tahimik si Lyra. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na puno ng galos at kalyo sa paglalabada noon. Oo, sagot niya sa wakas. Pero hindi, katulad ng iniisip ng lahat, tumigil ang hangin. Ang katahimikan ng umagang iyon ay parang sandaling bago bumagyo. Ayon kay Lyra, si Tomas ay ang taong unang nagpakita sa kanya ng kabutihan nang siya'y tumakas sa probinsya sa edad na 16. Noong panahong iyon tumatakas siya mula sa isang amang mapang-abuso. Isang kasong hindi umabot sa korte dahil sa takot at kahihiyan. Natagpuan niya si Tomas sa Cebu sa isang seminar ng legal aid. Hindi siya abogado sa mga sandaling iyon, kundi volunteer lamang. Ngunit siya ang tumulong kay Lyra makahanap ng ligtas na lugar, gumawa ng bagong pagkakakilanlan at makapagsimula ulit gamit ang ibang apelyido, ang apelyido niyang Mayuga. Tomas never asked for anything, sabi ni Lyra. Pero kahit hindi niya sinabi, alam kong gusto niya akong protektahan. Wala kaming relasyon, pero para siyang anino na laging andyan. Lalong nalito si Sir Danilo. Bakit hindi mo ito sinabi kay Marlon? Sinabi ko, mahinang sagot ni Lyra. Noong nakita niya ang larawan, pinaliwanag ko lahat. Pero hindi siya naniwala. Ang sa kanya, lalaki plus babae scars kasalanan. Hindi mahalaga ang totoo. Ang mahalaga, may dahilan siya para magalit. Sa kabilang dako, habang lumalalim ang pag-uusap ni Lyra at Sir Danilo, patuloy ang pagkalat ng haka-haka sa social media. Ang mga netizen, parang investigative team, ay nagbabahagi ng impormasyon. May nagsabing nakita raw si Tomas sa lumang artikulo tungkol sa isang pagkalunod sa Siquijor, 10 taon na ang nakalipas. Ngunit sa kabila ng kumpirmadong pagkamatay, may mga nagsasabing hindi raw nakita ang katawan. Fake ang pagkamatay. Witness Protection Program kaya? Totoo bang anak ni Tomas si Zian? Habang ang mundo ay abala sa chismis, si Zian ay tahimik na binubuksan ng zipper ng maliit na backpack ni Mayumi. Doon nakita niya ang isang envelope na kulay kape, medyo lumang-luma na. Ate, kanino to? Tanong niya kay Mayumi. Hindi ko alam kuya, matagal na yan sa bag ko, sabi ni Mama. Huwag ko munang buksan, sagot ng bata habang inaayos ang kanyang hair clip. Dahil sa kabataang likas ang pagkamausisa, dinala ni Zian ang sobre kay Charis. Pagkabukas nila, tumambad ang nilalaman, mga papel na may pirma ni Tomas Aragon at isang dokumentong mukhang galing sa isang notaryo publiko sa Dumaguete. May stamp pa ito ng 2012. Sa dulo ng dokumento may malinaw na nakasulat,
Iniwan ko ang lahat ng ari-arian kong legal kay Lira Mayuga, hindi bilang utang na loob kundi bilang pasasalamat. Sapagkat kung hindi dahil sa kanya wala na ako ngayon. Halos bumaligtad ang mundo ni Charisse. Ano to? Testamento? Sumagot si Sir Danilo na ngayon ay hawak na rin ang papel. Oo, pero hindi ito na isumite. At kung totoo tong sinasabi dito, may taning, may deadline. At kung hindi ito maiproseso, sa loob ng 2 araw mawawala ang lahat. Hindi na mapigilan ni Lira ang luha. Sinabi ko kay Marlon noon, ayaw niyang makinig. Akala niya imbento. Sabi niya, sinungaling daw ako, sinubukan ko lang siyang gamitin. Kaya niya kami pinalayas. Sa mga sandaling iyon, alam na ni Sir Danilo na hindi lang simpleng kwento ng hiwalayan ang hawak nila, kundi isang laban para sa katotohanan, sa dignidad at sa pag-asa. Sa kabilang banda ng barangay, si Mang Seling naman ay nanlumo nang makatanggap ng email mula sa YouTube. Ang iyong video ay inalis dahil sa posibleng paglabag sa community guidelines tungkol sa maling impormasyon. Napaupo siya sa bangkito niya. Ano na tong pinaggagawa ko? At bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang, may kumatok sa kanyang pinto. Isang babae na kasuot ng simpleng bestida, may bitbit na bag, at suot ang isang press ID na may logo ng TV5. Ngunit mas kapansin-pansin sa lahat ay ang maliit na mikropono na halos natatago sa kwelyo ng kanyang blouse. Kuya Seling, may kailangan po akong malaman. At alam kong kayo lang ang makakatulong sa akin. Sa sumunod na araw habang patuloy ang ulan sa ilang bahagi ng Quezon City, tumambad sa buong bansa ang pangalang Marlon sa mga feed ng social media. Umabot na sa 700,000 views ang video ng kanyang panunulak sa asawa at mga anak. Sa comment section, di na mabilang ang galit at paghamak. Pero sa isang maliit na silid sa tondo, may isang kabataang editor na hindi lang basta nanonood, siya'y nag-zoom in. Si Nico, 23 siya anyos na aspiring vlogger at tagapag-ambag sa isang sikat na YouTube channel, ay nakaupo sa harap ng lumang laptop. Habang ini-edit niya ang clip para sa kanilang seryeng Barangay Breakdown, may isang eksenang paulit-ulit niyang binabalikan. Sa mismong sandaling itinulak ni Marlon si Lira palabas ng bahay, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Marlon. Isang itim na pitaka. At mula roon, may lumabas na papel. Pinindot ni Nico ang pause. Sandali lang. Bulong niya. Ginamit niya ang filter tool ng software para linawin ang imahe. Doon niya napansin, isang larawan, bahagyang napunit, ngunit sapat para makita ang dalawang mukha, si Lira at isang lalaking hindi si Marlon. Sa unang tingin, ordinaryo lang. Pero para kay Nico may kakaiba. Parang nakita na niya ang lalaking, iyon sa isang lumang kaso. Agad niyang kinontak si Mang Seling, ang orihinal na nag-upload ng video. Kuya, pwede bang gamitin to sa YouTube? Gagawan ko ng episode, baka makatulong sa babae. Gamitin mo, iho. Basta isama mo yung pangalan ko, ha? Sagot ni Mang Seling na parang proud pa. Habang nagsisimula ng umingay ang bagong tanong sa social media, sino ang lalaki sa larawan? Isang bagong layer ng intriga ang bumalot sa istorya. Ang ilang netizen ay nagsimulang mag-screenshot at mag-circulate ng mas malalapit na kuha ng larawan. Iba-ibang haka-haka ang lumutang. Kaibigan siguro yan ni Lira. Baka kabit niya. Yan! Parang kilala ko to. Diba siya yung abogadong nalunod dati sa Siquijor? Habang nagwawala ang internet, si Lira ay tahimik na nakaupo sa gilid ng community center sa barangay. Doon siya dinala ni Charisse matapos makita ang kalagayan nila. May maliit na kwarto roon na may kutsyon, ventilador at damit na bigay ng DSWD. Ang mga bata ay abala sa pagguhit gamit ang mga krayolang donasyon. Si Gian ay nagpipinta ng isang bahay na may araw at 2 bundok. Si Mayumi ng mga bituin at ulap. Dumating si Sir Danilo, isang social worker na matagal nang naglilingkod sa lugar.
Nang makita niya ang litrato na dala ni Charisse, ang parehong larawang lumabas mula sa pitaka ni Marlon, agad siyang natigilan. Kinuha niya ito, tiningnan ng mabuti, at parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Alam ko kung sino to, bulong niya. Tomas Aragon, dati kong kasamahan sa Public Attorney's Office sa Maynila. Pero patay na siya. Lumingon si Charisse, gulat. Anong ibig mong sabihin? Bakit may litrato si Lyra kasama siya? Hindi pa man sinasagot ang tanong, alam ni Danilo na ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa ihip ng kwento. Kung totoo tong hinala ko, hindi lang ito kwento ng isang babaeng pinalayas. May mas malalim pa. Sa di kalayuang bahagi ng palengke, si Nico ay nag-a-upload na ng bagong video. Exclusive. Lalaki sa litrato, patay na pala. Anong koneksyon ni Lyra sa abogadong lumulutang sa mga alingas-ngas? Wala pang 5 minuto, nagsimula na namang mag-comment ang masa. Juicy na to ah. Grabe, parang teleserye. I-post nyo pa yung buong kwento please. Pero, ang hindi alam ng lahat, may isang envelope na taglay ng batang si Mayumi. Nakasuksok sa bulsa ng kanyang maliit na backpack. Isang envelope na hindi pa nabubuksan, nakalimutang isama ni Lyra sa kwento. At sa loob nito, naroon ang piraso ng katotohanang magpapayanig sa buong barangay. Sumapit ang gabi sa palengke ng Rizal Street. Isang lugar na dati puno ng tawanan, tawaran at amoy ng pritong isda, ngayon ay mistulang libingan ng katahimikan. Sa likod ng lumang kariton, sa ilalim ng tarpaulin ng isang saradong stall ng gulay, nakasilong sina Lyra, Zian at Mayumi. Ang mga paa nila ay basa pa rin, ang mga damit naninikit sa balat dahil sa lamig. Tahimik ang paligid, tanging ang patak ng tubig mula sa sirang tubo ang musika ng kanilang gabi. Hawak ni Lyra ang 2 anak na parang mga manikang madaling mabasag. Si Zian, kahit nanginginig sa lamig, ay pinilit ipatong ang kanyang maliit na katawan sa tiyan ng ina para bigyan ng konting init ang kapatid. Si Mayumi naman ay humihikbi sa panaginip, panay ang bulong ng, "Mama, ayoko na ng ulan." Sa kabila ng lahat, hindi umiyak si Lyra. Hindi siya pinahintulutan ng kanyang puso. Ang iniisip niya ay isang tanong na paulit-ulit. Anong kasalanan ko? Hinagod niya ang pulseras na gawa sa kabibe, habang marahang kinapa sa bulsa ang aliham basang-basa pero buhay pa. Tila ito ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Hindi niya naisip humingi ng tulong sa mga kamag-anak, sapagkat ang huli niyang pamilya ay si Marlon, at iyon na ang lahat ng kanyang mundo. Hanggang sa gumuho ito. Samantala, sa kabilang bahagi ng barangay, nagkakasiyahan si Marlon sa kanilang bahay. Tumatawa kasama ang 2 kumpare habang nagpapalitan ng tagay. Wala na ang pabigat sa buhay ko, sigaw niya habang hinahagis ang bote ng serbesa sa basurahan. Ngunit habang umiikot ang inuman, dumapo ang isang tunog, hindi lang mula sa cellphone, kundi mula sa takot na hindi niya maipaliwanag. Sunod-sunod na notifications. Pagbukas niya ng app, tumambad ang mga komentong pumupunit sa kanyang maskara. Ikaw ang tunay na basura, hindi ang pamilya mo. Kahit lasing, alam kong wala kang puso. Sana masunog yung bahay mo sa karma. Tahimik siyang napaupo. Unti-unti, ang ingay ng tawanan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Ang mga kumpare ay nagpaalam bigla. Ang isang kalabit sa likod ng isip ni Marlon ay nagsimulang bumalot ng lamig sa kanyang mga palad. Hindi niya inakalang ang kahihiyan ay mas masakit kaysa sa kahit anong suntok. Kinaumagahan, habang sinisikatan ng araw ang maruruming bangketa, isang aninong may bit-bit na plastik ang lumapit sa kariton ni Lyra. "Excuse me po, kayo po ba si Lyra?" Isang boses babae, maamo pero nanginginig sa emosyon, si Charisse. May-ari ng isang sari-sari store sa kabilang barangay. Hawak niya ang supot na may pandesal at maliit na tetra pack ng gatas.
nakita ko po yung video kagabi. Hindi ko po kayo kilala, pero hindi ko po kaya manahimik lang. May anak din po ako, sabi ni Charisse habang pinipilit pigilan ang luha. Tiningnan siya ni Lyra. Walang imik. Tinanggap ang supot. Marahang tumango pero hindi pa rin nagsalita. Sa kanyang mata, makikita ang pasasalamat pero higit pa roon makikita ang pagod. Isang pagod na hindi mula sa lakad, kundi mula sa paulit-ulit na paninira ng mundo sa isang taong wala ng laban. Hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ng mga tao ang presensya ni Lyra sa palengke. Ang iba'y umiwas. Ang iba na may palihim na nagpicture. Ngunit isang bagay ang malinaw sa ang barangay ay nahati. May mga kumakampi kay Marlon sinasabing baka may tinatago si Lyra. May iba na may lumalaban para sa kanya, nagbibigay ng pagkain, kumot, kahit bote ng tubig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabila ng kariton, si Zian ay gumuhit ng puso gamit ang alikabok sa sahig. Sa gitna ng puso isinulat niya, "Mama." Sa panahong iyon hindi pa alam ng batang ito ni ng kanyang ina na ang maliit na pusong iyon ay magsisindi ng apoy na hindi mapapatay ng ulan. Umalulong ang hangin sa pagitan ng mga eskinita ng bagong silangan. Habang ang langit ay tila nakikipaglaban sa lupa, nagbubuhos ng ulan na parang galit na galit. 5:00 pa lang ng hapon ngunit parang 7:00 na ng gabi sa dilim. Sa tapat ng isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero, sumisigaw si Marlon, isang lalaking nasa edad 40, habang hinahatak palabas ang kanyang asawa na si Lyra. Basa na ang damit nito, nakasuot lamang ng lumang blusa at manipis na shorts. Wala itong dalang kahit anong gamit. Sa magkabilang kamay niya mahigpit ang kapit ng 2 munting nilalang. Sina Zian, 8 taong gulang at Mayumi, 4 na taong gulang. Parehong nanginginig sa lamig at takot. "Umalis kayo, wala na kayong lugar dito," sigaw ni Marlon na nanginginig hindi sa lamig kundi sa galit at kahihiyan. Hinila niya si Lyra pababa sa hagdan at itinulak ito sa kalsada. Kumalabog ang yero sa likod nila habang muling bumagsak ang pinto. Tumahimik ang buong barangay, pero ang katahimikan ay parang sigaw na paulit-ulit sa tainga ni Lyra. Sa kabilang kalye, nakasilip mula sa kurtina si Mang Siling, isang retiradong mananahi na kilala sa barangay, hindi lang sa masarap na kape kundi sa bilis ng kanyang mga mata at bibig. Hawak ang cellphone, mabilis niyang pinindot ang record habang papikit na winika, "Ay nako, lagot ka Marlon." Sa likod ng lente ng murang telepono, kitang-kita ang bawat luha ni Zian, ang pagkagat-labi ni Mayumi, at ang mapait na ngiti ni Lyra habang tinatanggap ang kahihiyan. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumaban. Umiyak lang siya sa loob, at iyon ang pinakamasakit. Ilang minuto pa lang ang video ay nasa Facebook group na Barangay Updates, Bagong Silangan. May caption itong, "Asawang babae at mga anak, pinaalis sa gitna ng ulan. Grabe ang nangyari." 100 komento sa unang 10 minuto. Walang puso. Kawawa yung mga bata. Sino tong si Marlon? Dapat ito i-blotter. Sa loob ng bahay habang si Marlon ay nagpapakawala ng inis sa isang bote ng Red Horse, tumutunog ang kanyang cellphone. Sunod-sunod na notifications. Unay, binaliwala niya, pero nang makita ang sariling mukha na may caption na halimaw ng Bagong Silangan, nanlamig siya. Napalunok siya ng laway habang bumabasa ng mga komento ng mga taong minsan ay naging kaibigan niya. Hindi ka tunay na lalaki. Kahit hayop, di gagawin yan. Diyos ko, paano mo kinaya gawin yan sa sarili mong pamilya? Samantala, sa ilalim ng lumang tolda sa gilid ng palengke sa Rizal Street, pinilit ni Lyra na balutin ng sarili niyang katawan ang 2 anak. Wala silang kumot, wala silang sapin, wala silang pagkain, ni tubig ay wala. Ngunit naroon pa rin siya, humihinga, lumalaban, tahimik na umiiyak sa gitna ng ulan. Hinihimas niya ang maliit na pulseras na gawa sa kabibe,
Isang simpleng regalo ni Zian noong nakaraang birthday niya. Sa bulsa niya isang lumang liham, kulubot, basa at amoy alaala. Pero iyon lang ang natitira sa kanya. Ang liham, ang pulseras at ang 2 anak. Sa kabila ng lahat wala siyang sinabi kahit kanino, hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya naglabas ng galit. Tahimik lang. Pero sa katahimikang iyon, may nagbabadyang bagyo na mas malakas pa sa ulan. At sa kinabukasan, buong barangay, buong bansa marahil, ay matututo ng isang bagay na hindi nila inaasahan, na ang pinakamalalakas na kwento ay hindi isinisigaw, kundi isinusulat ng luha. Pinalayas ng asawa ang babae at 2 anak na walang dalang anuman. Pero ang nangyari kinabukasan ay nakagugulat, hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Sa harap ng lahat, tinanggap niya ang sakit ng tahimik. Pitpit ang 2 munting kamay at ang kaunting dignidad na natira sa kanya. Walang damit na naipon, walang salitang binitiwan. Pero ang katahimikang iyon ang naging simula ng kwentong hindi mo inaasahang maririnig ngayon. Minsan, sa isang ordinaryong kanto, may nangyayaring hindi mo malilimutan habang buhay. Isang pangyayaring kayang baguhin ang pananaw mo sa pagmamahal, pagkatao, at kung ano talaga ang ibig sabihin ng patawad. At kung sa tingin mong alam mo na kung sino ang tama at mali sa kwentong ito, mas mabuting ihanda mo ang puso mo. Dahil ang totoo, hindi pa ito ang simula, at ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa akala mo.